sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Mr. Tony Lopez, alas 8:08. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Good morning, Mr. President. Tama lang yan, Apo, ha? Chill lang. Makalma lamang po tayo dahil unang-una din natin kaya, Apo. Ang sabi po ng ating Commander-in-Chief, His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang sabi po kahapon dun sa ating mga sundalo sa 10th Infantry Division ng Philippine Army sa Mawab, Davao de Oro, sa kabila po ng mga external threat, ha? Hindi siya magdideklara ng giyera, ha? Tayo ay magtatanggol lamang at idebensa ang ating soberenya. Kung nga naman ha? Para tayo lalaban, Apo, tama ko lang, ha? Lami isti ulo, Apo, ha? Madi tayo kaya, isubanda tayo amin, Apo, malmas tayo amin nga Pilipino nukuhan, kaya chill lang, Mr. President, ha? So I'd like to know where you got the notion. Said I'd like to know where you got the notion. Pero ang survey po ng Okta Research, ha? 76% na po ng mga Pinoy ang naniniwala na ang bansang China, ha? Ang pinakamatinding greatest threat sa seguridad ng Pilipinas. Naku, Diyos ko po, wag naman, ha? Don't rock the boat. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Kampo Krame. Sa wakas ay natinag din ang ating bagong PNP Chief General Romel Marbil. Ipinag-utos na po ng PNP Chief ang pag-recall sa mga police escorts sa mga VIPs, lalo na ang mga foreigners, ha? Na ginagawang bodyguard sa drivers, alalay, tagabitbit ng bag. Naku, Diyos ko naman, ha? Tagal na nating sinasabi yan, pero nung makita ni General Marbil, sang hotel mo ba na saksyan nito, General Marbil, ha? Nakita niyo yung pulis na tagabitbit ng bag ng ano ang bag niya? Louis Vuitton ba yan? Tagabitbit ng bag ng Chinese. Ayan, kaya siya naasar, ha? Siguro dapat kasi tama i-recall, ha? Hindi lamang ang PNP, ha? Pati AFP General Omet Browner, Apo, ha? Ayan. May mga Marines din na nagiging bodyguard na, ha? Ng ilang mga VIPs dyan, ha? I-recall lahat ang mga ito, ha? Kaya lang kasi money talks, ha? Ayan. Kita nyo yung sinibak dun sa Zamboanga, ha? Hindi lang pala dalawa, siyam, ha? Alang 40,000 dun sa battalion commander, tiga 20,000 dun sa dalawang tauhan ng SAP na nagsuntukan. Bodyguard ng Chinese
na nakatira sa Ayala, Alabang. At siguro hindi lamang yung PSPG General Marbil, pati siguro ang SOSYA. Baka pwede yung pag-reportin yung mga may-ari ng mga security guards at gamitin natin sila. Ayan. Tanungin natin sila na gawin nating eyes and ears. Dahil meron ng nakikitang external threat, ha? At andi dito na sila. Ayan. Nagtatanggol na naman tayo, kaya lang kung tayo niloloko na, ha? Abay, dapat huwag tayong tutulog-tulog sa pansitan. Magandang umaga sa mga taga Negros at taga Batangas. Abay, ang Taal Volcano nag-aalburuto rin, ha? Nagparamdam din, ha? Sandali lamang at marami tayong mga issue. Unahin nga natin ito, mga misis, ha? Naku, Diyos ko, bakit nga ba ganun? Administrator Nathaniel Servando, ha? Abay, nakapagtataka mga lolo, mga lola. Ayan, mga lolo at mga lola noong unang panahon, di po ba? Abay, kung may tamaan ng kidlat, parang ilan-ilan lang. Pero ngayon, Diyos ko po, ha? Abay, dalawang magkasunod na araw, 6 kaagad ang tinamaan ng kidlat at namatay. Ano ba, nakasuot ba sila ng damit na pula? Ano ba ang dahilan? Anyway, dahil tag-ulan na po, mahibigan, katulad kahapon, malakas din ang pag-ulan kagabi, ha? Dito sa Metro Manila. At may kasampang kulog at kidlat. Alamin natin kay nasa ating linya ang administrator ng Pag-asa, Administrator Nathaniel Servando. Hingi tayo ng tip, ha? Bakit ganon, ha? Bakit ang kidlat ngayon ay sobrang nakamamatay, ha? Naalala ko tuloy ang dating Pangulong Mayor Era at saka si SEC Chairman Yasay. Buti hindi tinamaan ng kidlat. Administrator Servando, sir, magandang umaga po sa inyo, Administrator, sir. Magandang umaga po, Mr. Deo, at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong programa. Magandang umaga po. Ay, magandang umaga po, Administrator. Unang-una po, sir, ha? Bakit ganun? Paano ba ipapaliwanag ng Pag-asa yan? Bakit ang kidlat ngayon ay napapadalas ngayon at may tinatama ang mga tao magkasunod? Martes, Miyerkules, dyan sa may Bulacan. Saan nga ba yung isang malo sa Pampanga ba yan? Ayan, bakit ganun, Administrator, sir? Yung mga kulog at kidlat ay very common sa panahong ito na nag-umpisa na ang tagulan. Lalong-lalo na sa hapon or early evening, lalong-lalo na sa umaga, medyo mainit. So, in-expect natin na in the afternoon, talagang common ang tinatawag nating thunderstorms. Ito yung kidlat na may sabay na pagkulog, no? Dulot ito ng namumuong uri ng ulap na tinatawag nating cumulonimbus cloud or towering clouds. Madali natin itong ma-identify dahil maliban sa kulog kidlat, sinasabayan ito ng malakas na pagulan at kuminsan malakas na hangin na umaabot ng 1 hanggang 2 oras lamang. Pero Administrator, ang pinagtataka natin, bakit ang daming taong tinatamaan ngayon? 6 na kaagad sa Bulacan at Pampanga. Dati-dati kung meron tamaan ng kidlat, paisa-isa lang. Ayan na. Ano ba ang tinatarget? Ano ba ang delikado pagka kumukulog at kidlat? Kasi yung magpipinsan, nasa ilalim yata ng puno, ha? Ayan, tinamaan pa sila. Ano ba ang delikado? Ano ba ang dapat iwasan pagka kumikidlat, Administrator, sir? Actually, dapat may mga dapat na gagawin para ma-avoid ang patamaan ng kidlat. Unang-una, kapag malakas ang kulog at kidlat, huwag sumilong sa isang puno, lalo na nag-iisang puno, at huwag ito hawakan. Pangalawa, huwag maligo, lalong-lalo na sa
Huwag maligo sa ulan. Outdoors, no? Outdoor. At kung pwede lamang, pag malakas ang mga pagkulog at kidlat, ay pumasok o sumilong, hindi lamang sa maraming mga puno, kung pwede ay pumasok sa bahay, or kung ikaw ay naglalakad, sumilong. At kung ikaw ay lumabas panandalian sa iyong sasakyan, bumalik ka sa sasakyan. Ito yung mga dapat gagawin kapag may mga malalakas na pagkulog at pagkidlat. At kung nasa bahay naman, iwasan yung mga corded appliances, lalong-lalo na yung paggamit ng inyong mga cellular phones, lalong-lalo na naka-charge, no? If possible, tanggalin yung mga kasangkapan na naka-plug sa sakit, at lumayo sa mga bintana at mga pinto, dahil kapag may kidlat, ito ay nagdadala ng malakas na kuryente, no? Malakas sa posibleng kayo ay makuryente. Ano ba ang ayan, nabanggit mo kanina, iwasan yung puno lalo na pagka nag-iisa kung nasa labas ka. Naku, lalo sa mga bukirin na administrator o kaya mga golf courses, ano po ha? Abay, bakit iwasan yung sumilong sa puno, administrator sir? May magnet ba? Parang may magnet ba ang mga puno at ito ang tinatamaan ng kidlat? Yes, tama po. Hindi lamang puno, mga mataas na mga poste. Possible lumayo doon dahil ito ay nag-attract ng lightning, ano? Kapag may lightning kasi, nagkakaroon ng sudden discharge of electricity, nag-charge kasi sa on the ground is positive, and then on the clouds negative, nagkaroon ng sudden discharge of energy. Kaya yung hindi lamang kidlat, ito ay sinasabayan ng malakas na pagkulog. Kaya iniiwasan, no, yung lumapit sa mga matataas. Maging pag taas ng iyong kamay, pag hawak ng payong, possible ay iwasan ito kapag may mga malakas na pagkulog o pagkidlat. Lalong-lalo na kung kayo ay nasa open areas. In fact, may mga dapat gawin kung anong position dapat. Kailangang mag-squat ka. At nakataas ang iyong mga paa, no? Yung toes, no? Yung sa iyong mga paa, para hindi dumalo yung kuryente from the ground papunta sa iyong katawan. Panandalian lamang ito, 1 to 2 hours mostly. Hindi naman tumatagal ang tinatawag naming thunderstorms in the area. Administrator sir, medyo pakiklaro nga ayon. Sabi niyo pagka kumidlat, itaas ang paa. Yung naka-squat balik. Naka-squat. And then yung possible yung toes lang ang sa ground, no. Kung ikaw ay nasa open area na wala kang dapat masilungan na nasa bukid ka, nasa golf course. Yung isolated na isang puno lang, possible yung maraming puno, it's safe. And then of course ang pinaka-safe kung malapit ka sa bahay, pumasok ka na sa bahay. Ayun. Yung mga administrator sir, alam po yung sa mga golf courses may tinatawag silang ini-install na lightning arrester. Nakatulong ba yun? Naka-arrest nga ba ng kidlat yun, yung mga ini-install na lightning arrester? Yes, tama po. Actually, ito yung pamamaraan na maproteksyohan ang hindi lamang yung property, yung bahay, mga facilities, maging para maprotektahan ng mga appliances mo sa bahay. Ang lightning arrester, the word pa lang na lightning arrester, parang inabsorb niya yung lightning. And then grounded kasi ito. So, it serves as insulation na rin para hindi dumaloy ang kuryente sa mga facilities.
para maiwasan ang na ito ay ma-damage dahil sa lightning strike. Sa mga probinsya, Administrator Servando, sir, alam po ninyo, tama ba na parang tinatarget din ng kidlat yung salamin? Kasi naalala ko nanay ko pagka kumikidlat nun yung aparador namin na may salamin tinatakpan ng kumot at wag daw magsusot ng damit na pula. Tama po ba yun, Administrator, sir? Ito ba ay naka-attract ng kidlat ang mga yan? Salamin at damit na pula? Yung kulay mukhang walang connection to attract lightning, but siguro yung mga bintana, kung glass man ito, sa paligid nito may mga, sigurado mga metal na pwedeng mag-attract ng lightning. So para maiwasang mga insidente na mapiktuhan ng lightning, lumayo sa mga pinto at bintana. At sa yung mga palaging very common ang lightning kapag ito ay nasa open areas, medyo yung medyo mataas na lugar, yung mga hills o mountainous areas. So kung pwede lang pag may mga namumuong matataas na mga clouds at may mga kasabay nito mga pag-ulan, ay possible ay pumasok na o similong sa bahay para iwasan yung mga insidente na ganito. Kung mga kabataan, iwasan talaga yung maligo kapag may mga kulog at kidlat. Yan. At saka yung mga pala, di ba, yung naliligo sa swimming pool pagka kumikidlat na Administrator, sir, delikado rin ba yun? Yes, possible itigil mo ng paliligo, lalong-lalo na kung ito ay nasa labas. Opo. Lalo na kung sa swimming pool na hindi naman indoor, kung pwede iwasan, maligo. Ayan, kasi pag kami mga naligo swimming pool minsan, pinapaahon At kung nasa open field ka, Administrator Servando, sir, pwede bang halimbawa nasa golf course ka o kaya nasa bukid ka, kung kumidlat safe ba yung dumapa ka na lang? Kung actually hindi rin advisable na dumapa ka kasi hindi rin safe. Kasi on the ground may electrical charge yan So possible minimize yung apak mo sa ground, lalo na ng iyong katawan. So isa sa mga dapat din na i-avoid yung ganyan na dumapa. And then ang the best is talagang sa mga golf course kasi may mga maraming puno, so medyo safe na magsilong. Iwasan lang yung isolated na puno na yung nag-iisa na nasa mataas na lugar. Yeah, that's correct. Teka muna, nabanggit na rin natin ang golf course, Administrator Nathaniel Servando, sir. Bawal din ba humawak kasi yung golf club, yung pamalo ng mga golfers, minsan may bakal yun may steel. Ayan magnet din ba yun ng kidlat? Yes, kagaya ng paggamit ng payong, paggamit mo ng golf na pamalo at pagtaas at sabayan ito ng lightning, talagang malaki ang possibility na it will attract or yung lightning. Kasi naghanap ang lightning ng madaluyan na kuryente, mga mataas na mga puno, mga poste. So kung nag-iisa ka sa labas at gumagamit ng payong or sa golf course kasi it's open, pag strike mo ng pagpalo mo, tataas yung pamalo mo at sabay ng lightning, likely na ito ay maka-attract ng lightning at posibleng matamaan ka. Nako, Mr. Sergio Ortiz Luis, ingat ka sa paggogol po pagka umuulan. Anyway, maraming salamat, Administrator Sir, sa inyong mga tip ngayong maraming tinatamaan ng kidlat at namamatay. Thank you, sir, and good morning. Good morning, Mr. Deo. At ang Pag-asa ay nagbibigay ng babala kapag may mga namumuong thunderstorms.
nagbibigay kami ng thunderstorm warning, kasama na diyan ang mga hazards, no, panganib na dala nito. So pinapadala namin ito through social media. Ayan, para cellphone. ma-inform yung ating mga kababayan at pinapayuhan kung anong dapat gawin para maiwasan ang trahedya kapag may mga ganitong pangyayari. Ayan, tama po yan, Administrator Sai. Kailangan po natin yan para ma-alert ang ating mga kababayan. Maraming salamat po, Thank you, sir. Mr. Deo, sa Good morning. pagkataon ito. Administrator ng Pag-asa, Nathaniel Servando. Oy, kuyang Gordon Descanso, ha? Abay, Jermel Mabilin, Chris Laksa, ha? Abay, yung mga taga-Sandigan golfers dyan. Abay, ingat-ingat pagka, huwag daw hahawak ng pamalo pagka kumikidlat, ha? Itapon yung mga beres ninyo dyan, mga honma. At pati payong, ha? Delikado pala. Anyway, babalikan po natin lang pang mga reports. Oy, good morning sa mga taga Isabela, ha? Andyan na ba yung the Taiwanese are coming? Kung sa mga pogo, the Chinese are coming, ha? Actually, andito na sila. Abay, yung mga Taiwanese naman dyan sa Isabela, abay, mga Taiwanese pumunta sa Isabela para mag-recruit ng 2,000 mga manggagawa. Wow! Factory workers, saan pa ba, ha? Mga scholars, wow! At mga caregivers. Isabela lang ba, Chairman Bebot Bello? Paano naman yung iba, ha? Pero meron daw plano, nationwide daw, ha? Maganda ka sa Taiwan, mataas ang sweldo. Babalikan natin ang mga reports na yun. Uy, yung mayor, sino daw yung mayor na grabe naman itong mayor na ito, ha? Maliit na bayan pero living in style. Parang si Mayor Alice Guo. Kulang na lang yata kay dito sa mayor na ito ay bumili din ng helicopter. Wow. Pero daig yata si Alice Guo. Walang yata si Alice Guo. Ito may yate pa, ha? May speedboat. Wow. At mga negosyante na takot magtayo dun sa kanyang bayan. Kasi gusto makisosyo tapos puhunan laway. Pwede ba yun? Ay, nako talaga. Ang dami talagang mga magugulang. Babalikan natin lang pang mga issues, mga kuyang mga ateng. At kayo po ba ay nakapag-break na, ha? Nakapag-relax na po ba kayo? Abay, thank God sa Friday. Sabayan natin ang break time ng malamig na RC Cola Mega. Itong RC Mega, may sarap na babalik-balikan kasi affordable pa ito, ha? At 24 pesos lamang ang SRP. At ang damdaming bayan, kasama na ang break time. Sarap yan ng RC Mega. 24 pesos ang SRP. Kaya Mr. Cesar Lee, Mr. Fred Yao, mag-RC Cola Mega na tayo. Sama natin si CJ. Oras Chief Justice Alexander Jesmundo. Alas 8:31. Kadyot lang. Lakay! Anong oras na? Alamin natin kay Sister Nicole. Oras, Sister Nicole. Ang oras, Lakay, 8:36 ng umaga. Wow, ang bilis ng oras. Pero sandali lamang at batiin ko lang. Abay, sabi ni Dr. Ferdy Pagdilaw, ha? Berde pala ni Manong Captain Stanley Pagdilaw. Abay, alam po niyo mahibigyan ni maibida ko lang, Sister Nicole. Alam mo itong si Captain Stanley Pagdilaw, ha? PMA ito, isa sa mga isa sa dalawang piloto namin sa Pinili, Ilocos Norte na graduate ng Philippine Military Academy at naging piloto sila sa Philippine Air Force. Kasama si General Rolly Espejo. Ay, Manong Rolly, ha? Kumusta, Captain Stanley Pagdilaw? Ito yung mga unang mga fighter jets pilot. Yes. Talaga, Lakay? Yes. Nung nag-training itong si Manong Stanley Pagdilaw at saka si General Espejo, ha?
Pagka yung may lumilipat ng mababang fighter jets, mga Blue Diamond nung araw, lumilipad dun sa ibabaw ng Pinili, Ilocos Norte. Ang klase Lakay, Practice ba ni Manong Stanley ni Manong Ronnie Espejo, kunada? Talagang pinapalipad na mababa yung mga kanilang fighter jets Ayan. Ewan ko lang kung anong model yung mga Member mo ito ng Blue Diamond nung araw. Kaya Mr. President, yan ang kailangan natin. Sikat na sikat ang Blue Diamond nung panahon ng tatay mo. Pillars pala yan, Lakay. Yes, oo. Kaya lang si Manong Stanley pumunta ng Philippine Airlines. Ayan, naging piloto ng PAL. Anyway, Manong Stanley, happy birthday, Hindi ka nagpaparamdam, kumusta ka na, Ito ang magpaparamdam mamaya. Andyan na ba wala pa si Sherwin? Pero sa mga taga Pasay, lalo sa may Villamor, aba? Naku, nasa Villamor Rotonda, traffic dyan. Walang piniling araw yan, Lakay. Magdagdag ka pa ng traffic dyan, Ninong Sherwin, Ayan, sa may barangay Villamor, Pasay City. Diyan may ginaldo si Sherwin Alfaro mamaya, Sister Nicole. Good morning, Sister Nicole. Good morning, Lakay. Para kang rekta, Oo nga, Lakay. Dilaw na dilaw ka. Lakay, parang nung nakaraan, nagterno nga tayo ng suot. Oo nga. Buti na lang ngayon, hindi. Kaya ingat, Sister Nicole, huwag kang maliligo sa ulan, Ayan, dahil ayan, mga misis, mga lolo, mga lola, yung mga apo natin, sabayin natin. Dahil yung pong mga namatay dyan sa may, saan nga ba yun, dyan sa Pampanga at Bulacan. Doon sa Porac, Pampanga, abay ang tinamaan ng kidlat nung, sa kasagsagan ng ulan nung Martes. Ito ay sina Noel Ocampo, ayan, 57 years old. At ang kanyang misis na si Marina Ocampo, at ang kanilang anak na si Francis, 14 anyos. Diyos ko po, mahabag yan, Sila po ay tinamaan ng kidlat at sila po ay sinawing palad. Pagkatapos sa Pulilan, Bulacan naman, Governor Daniel Fernando, 3 batang magpipinsan naman. Tinamaan ng kidlat noong Miyerkules at habang sila ay naliligo ba sa ulan? Tama, ayan. Naliligo sa ulan at nasa ilalim ng puno. Ayan, nagtago sila sa ilalim ng puno. Si Rexter, Roxanne Enriquez at April Almoradi. Nang tamaan sila ng kidlat na sanhin ng kanilang pagkamatay. Grabe, Abay, may dalawa pang bata na medyo malapit sa puno ang tumalsik, Tinamaan ng kidlat din. Pero sila po ay nabuhay. Ayan, kaya ingat-ingat po tayo pagka umuulan na ganyan, Abay, huwag nating sa bagay, tunog pala ng kulog pagka malakas talaga. Matatakot ka na rin. Nenervising ka na, lalo pagka gumuhit na yung kidlat. Naku, Diyos ko, pumahabag yun, nakatakot, Sister Nicole. Damdamin Bayan. Pero sino magre-report? Si Edniel, Si Edniel daw. Ano ba report ni Edniel? Pulis na miyembro ng SAF nagpositibo sa drug test SIBAC. Hala? Nako. Ito ba yung tinanggal na doon sa na bodyguard ng Chinese na nakatira sa Ayala, Alabang? Anong kaya nangyari na doon, Lakay? Bago ba ito? Alamin natin kay Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister Nicole, iba pa ito doon sa nag-moonlight sa Muntinlupa. Sa pwesto ang isang police patrolman matapos magpositibo sa drug test ng Special Action Force. Ayon kay PNP SAF Acting Director Police Brigadier General Mark Tespes, matatanging itong police na ito sa 73 sinalang sa pagsusuring noong nakarang linggo. Pero makaraang mag-positive sa confirmatory test kahapon, agad inalis sa pwesto itong hindi na pinangalan ng para kaya hindi na rin umano nag-contest o nagprotesta. Ginawa ng PNP SAF itong drug test matapos makatanggap ng intel ay isang personnel nito ang bumabatak ng illegal na droga. Sabi ni Tespes, inilagay muna sa holding and accounting unit ng miyembro ng SAF. Masasampahan din ng administratibong kaso. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Pardo. Saan naka-assign ito, Edniel? NCRPO ba siya? Wala nang binanggit, Lakay, pero ito'y miyembro ng software. Wala pang binabanggit na detalye itong si General Tespes. Basta sinabi out of the 93
Sinalang sa drug test, isang patrolman ang sinibak matapos mag-positive hanggang sa confirmatory test kahapon, Lakay. Okay, maraming salamat, Angel. Balik sa inyo, Lakay at Sister Nicole. Damdaming Bayan. Oy, tinatawagan natin ang Coast Guard. Oy, Admiral Balilo, ha? Sino nga bang chief ng commandant ng Coast Guard? Admiral Gaba ba? Ha? Ayan, tinanggal na ba yung mga bodyguard dun sa Chinese nationals din, ha? Oo nga, Lakay, ano ba nangyari dun sa mga yun? Na hindi lang bodyguards, binigyan pa ng backup na pick up Toyota Hilux, Mr. Cesar Lee, ha? Ayan, Lupit. Toyota pick up na may logo pa ng Coast Guard yung gilid, ha? Ayan, okay lang naman na magbigay na ng bodyguard, pero sa mga tama, may mga threat sa buhay. Ayan. Hindi na po yung hindi ko sino-sino lang, Lakay. Tama ka, Sister Nicole, ha? Abay, taxpayers money ang sinusweldo natin sa pagkatapos mga Chinese. Okay lang yung Chinese mukhang legitimate. Ayan. Kung maayos naman yung kanilang business, at hindi po gumagawa ng illegal katulad ng mga operators ng Pogo. Ayan. Kaya lang, Sister Nicole, minsan legal nga, may lisensya, pero illegal naman ang ginagawa. Ayun, yun ang problema, Lakay. May sex trafficking pa. Ayan. May torture chamber pa. Saan ka nakita ng ganyan? Sabi nga, Lakay, ni Senator Sherwin Gatchalian, kinilabutan ako. Ayan, oo. Sabi niya, kasi malalim na daw pala itong ugat, yung sabi niya, nung Pogo. Ay, totoo yan. Ayan, pati pala dun sa Valenzuela, may nakalagay pang yung may flag, ng Lakay. Chinese, ng China. Ha? Bale, Lakay, pinasara naman na raw yun Ayan, kaya mga Gatchalian, kinikilabutan na. Damdaming Bayan. May mga dugong Chinese na ang mga ito, ha? May mga Gatchalian. Ayan, ayan, good morning po sa ating mga kababayang Chinoy. Ayan, ang inaano po natin ay yung mga taga mainland na gumagawa po ng kalukuhan. Yan po ang ating binabatikos. Damdaming Bayan. Samantala, birthday pala ni Ray Sibayan. Wala bang paalmusal ito? Oo nga, Lakay. Nagulat nga ako. Ngayon ko lang nalaman. Happy birthday kay Ray Sibayan. Happy birthday, RS. Sana magkaroon ng misteryo at magkaroon kami ng almusal. Himala yun, Lakay. Wala ba yun? At pati yung mga taga DWIC nagpapabati rito, ha? Ayan, birthday daw ni Aya Yupanco ng DWIC. Ay, happy birthday po. Sa bagay, dating taga DCR yan si Aya Yupanco. Kasama natin dati yan. At happy birthday din kay Junela Yupanco, ha? Inaanak ko ba ito? Lakay, di mo rin ba maalala? Sa dami, di ko na matandaan ha? Lakay, bakit di mo na rin maalala? Your Honor. Di ko na maalala, Your Honor ha? Ayan. Anyway, sa dinami-dami, maguhol ka lang pag kami mga nagmamano. Damdaming Bayan. Pero eto maganda, dumako tayo sa Isabela, Sister Nicole. Nako, ayan, si RH25 Grace Sansano, kasama niya, Lakay, umuwi pala si MECO Chairman Bebot Bello. Luwindol lang dun sa China, Taiwan nagkaroon lang ng military drill ang People's Liberation Army. Bumalik na ng Pilipinas si Chairman. RH25 Grace Sansano. Miss Grace. Yes, Miss Nicole and Lakay Deo. Ngayon ay binabagtas na namin itong bahagi na pinakasentro nitong Ilagan Isabela, Ilagan City. At dito nga, ang convoy namin nila Secretary Sylvester Bebot Bello ay patungo na sa mismong venue. Kanina, dumaan na muna ako doon. Maaga pa lang, napakarami na ang nag-aantabay dito nga sa isang maituturing pinakamalaking job fair. Nasa 2,000 trabaho sa bansang Taiwan ang naghihintay ngayon para sa alok na ito na sa mga Pinoy ng bansang Taiwan nga. At ito ay sa pangunguna ng Manila Economic and Cultural Office o MECO, Chairman Sylvester Bebot Bello III. Ito sa gawang job fairs at career expo dito nga sa Ilagan ngayong araw. At
nasa 12 recruitment agencies naman at universities ang darating mismo sa Ilagan City para sa screen, interview sa mga aplikante para sa mga factory, caregiver at scholarship slot na iaalok ng ito. Kabilang sa mga malalaking kumpanya na kay Deo ay itong iMade Foods at itong SHOT Takers. Ito yung malalaking kumpanya sa bansang Taiwan na magkakandak ng interview at assessment at advanced na, mayroon ng true online silang nauna at ngayon nga ay dito ay assess na personally. So sa ngayon ay inaasahang malaking tulong ito sa mga kababayan dito sa Isabela. At napag-alaman natin, hindi lang pala dito sa Isabela, yung mga nag-apply, may mga true online ay sa iba't ibang panig ay gusto rin nilang maka-avail dito. Grace. So, yes, lakay din. Paano doon yung mga hindi taga Isabela, yung mga taga Cagayan, Nueva Ecija, o kaya mga taga Metro Manila, di ba pwede mag-apply? Yes, pwede pala yung kasi mayroon naman sila na through online sumagitan ng yung sa OWA at yung Department of Migrant Workers, DMW. Yes. Dahil partner na ang MECO at ang DMW para sa programang ito, sa project na ito. At ang maganda lakay Deo, hindi, ito yung umpisa pa lang dito na isinagawa sa Isabela. At plano ito ni Secretary Bebot Bello na mas palawakin for the entire at sa mga susunod, Metro Manila or other regions dito sa ating bansa ay palalawakin ito. Inuna lang ni Chairman Bebot Bello ang kanyang probinsya, Isabela. Andiyan na ba si Chairman? Kasi nga raw, marami talaga ang mga kababayan natin sa Isabela ang nagnanais na makapaghanap din ng trabaho at ibang pangkabuhayan at masisipag, hindi nakakahiyang ialok ang mga Ilocano, mga Isabelino at masisipag pagdating walang mga Ilocano nagagat masisipag ang mga Ilocano. Naanos apo ayun, nagagat, nasiglat, natarakipay. Natarakipay. Kaya eto nakaano kasi kami ngayon. Kanina ay sama-sama kami pero magkakahiwalay kami ng sasakyan at proceeding na kami mismo doon sa venue. Napakaraming tao. Siguro later mamaya ay babalik ako para sa makapanayam natin mismo. Ang gusto na malaman natin mga kababayan kailan naman mag-open, kailan magre-recruit ang mga Taiwanese companies sa ibang lugar. Yan ang importante dyan para baka sabihin, ay, taga-Isabela lang. Bili lang. Mga kababayan na ni Chairman Bello. Ayan, although sabi nga charity begins at home. Sige, babalikan natin yan Grace, ha? At malaman natin kung ano yung mga position at saan ang susunod na job fair o recruitment ng mga Taiwanese companies para sa ating mga manggagawa. Okay lakay, mula dito sa Ilagan City, Isabela, ito si RH25, Grace Sano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Gracia. Muchas gracias, Buenos Dias. Sayang lakay, akala ko kasama niya si Chairman Tatanong ko sana kung kumusta na kaya sa Taiwan di ba? Nung may mga activity dyan yung China sa paligid. Yung military exercise ko pinapahapyawan sila ng mga fighter jets ng People's Liberation Army ng China. Ayan, babalikan natin yan. Naku, matutuwa si Secretary Benny Laguesman nito, ha? Mababawasan ang mga unemployment lalo't nitong buwan ng Abril kasi lakay dahil daw yun sa El Nino dumami pala ang unemployment. Dagdagan lakay ng 1% from 3.9 to 4% dahil daw sa El Nino, lalo na daw lakay dun sa sektor ng agrikultura. Ayan, babalikan natin yan at pakibati rin daw na happy birthday si Brigadier General Red Maranan.
ang District Director ng Quezon City Police. Birthday po. At binabati ng mga batang San Miguel, ayan, Gerald Charles Kalima, General Frank Astig Mabanag at General Romy Ber and James Brillantes. Ba't di kasama rito si General Rick Marquez at General Alex Capinya, ha? Ayan, at General Manny Kakdak. Daming Oras, Sister Nicole. Ang oras lakay 8 minuto bago mag 9:00 ng umaga. So I'd like to know where you got the notion. Said I'd like to know where you got the notion. Rock the boat, don't rock the boat. Don't rock the boat. Don't tip the boat. Ang gagaling talaga ng mga taga-China, ha? Lakay Abay, nagre-recruit na sila ng fighter jet pilots lakay, ha? sa western countries. Dahil ang habol daw nila ay skills and expertise. Wow! Lupit, di ba? Para daw kanila palakasin ang kanilang sariling Air Force. Wow! Sabi ng US. Para may pinaghahandaan ang Xi Jinping, ha? Grabe nga, lakay. Baka mamaya maging Adolf Hitler na ito ng Asia, huwag naman. Huwag naman sana. O kaya ay nung World War II, naku, Diyos ko, huwag naman. Bakit ganun, ha? O kailan napalakas yung ekonomiya, pero yung mga ganitong... iba pinalalakas, lakay Oo, iba pinalalakas militar, ha? What is happening to our sa buong mundo world? Lord, ano ba ito, ha? Ano bang sabi ni Nostradamus, ha? Sana wala namang World War III, ha? Happy birthday muna kay, good morning, Director June Samaniego ng Department of Health. Naku, mukhang malaking role na gagampan nito si Director June Samaniego sa DOH. Ang bagong appoint ng Pangulong Marcos dyan sa DOH. At good morning, Engineer Gaspar Badillo, taga DPWS ba ito si Engineer Kuya Dado, ha? Happy birthday, very worshipful Major Herculano Juna Mago. Aba, binabati ka ni Kuyang General Andre Dizon. At syempre mga veterans sa TM Calamasonic Lads. Kuyang Rudy Pelayo, happy birthday. Ray Sibayan, Albina Corazon, Iveta Izon. Kuyang Eduardo Interior, ay naragsak ka pa nagkasangay kabsat, ha? Ng Gualberto Agatep Masonic Lads. Pagbati mula kay Kuyang Doming de Asis at kay Captain Stanley Pagdilaw, happy birthday. Alamin nga natin ang report mula kay Let, ha? Nasaan ang Pangulong Marcos ngayong araw ng Biyernes? Lakay, ang Pangulong BBM babiyak. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Mr. Tony Lopez, alas 8:08. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Makalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Ay, good morning, Mr. President. Abay, tama lang yan, Apo, ha? Chill lang. Makalma lamang po tayo dahil unang-una din natin kaya, Apo. Ang sabi po ng ating Commander-in-Chief, His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang sabi po kahapon dun sa ating mga sundalo sa 10th Infantry Division ng Philippine Army sa Mawab, Davao de Oro, abay sa kabila po ng mga external threat, ha? Abay hindi siya magdideklara ng giyera, ha? Abay tayo ay magtatanggol lamang
at idebensa ang ating soberenya. Nga naman ano ha? Para tayo lalaban apo, ay tama ko lang ha. Lami isti ulo apo ha. Madi tayo kaya abay. No, isubanda tayo amin apo ay malmos tayo amin nga Pilipino no kuan kaya chill lang Mr. President ha. So I'd like to know where you got the notion. Said I'd like to know where you got the notion. Rock the boat. Pero ang survey po ng Okta Research ha, abay 76% na po ng mga Pinoy ang naniniwala na ang bansang China ha, ang pinakamatinding threat, greatest threat sa seguridad ng Pilipinas. Naku, Diyos ko po, wag naman ha. Don't rock the boat. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Kampo Krame. Aba? Sa wakas. Sa wakas ay natinag din ang ating bagong PNP Chief General Romel Marbil. Abay, ipinag-utos na po ng PNP Chief ang pag-recall sa mga police escorts sa mga VIPs, lalo na ang mga foreigners ha. Na ginagawang bodyguard sa drivers, alalay, tagabitbit ng bag. Naku, Diyos ko naman nga naman ano ha. Abay, tagal na nating sinasabi yan, pero nung makita ni General Marbil, sang hotel mo ba na saksyan ito, General Marbil, ha? Abay, nakita niyo yung pulis na tagabitbit ng bag ng, ano ang bag niya? Louis Vuitton ba yan? Tagabitbit ng bag ng Chinese, ayan, kaya siya naasar, ha? Abay, siguro dapat kasi tama i-recall ha, hindi lamang ang PNP ha, pati AFP General Omet Browner Apo ha, ayan, may mga Marines din na nagiging bodyguard na ha, ng ilang mga VIPs dyan ha. Abay, i-recall lahat ang mga ito ha. Kaya lang kasi money talks ha. Ayan. Kita nyo yung sinibak dun sa Zamboanga ha. Abay, hindi lang pala dalawa, siyam ha. Alang 40,000 dun sa battalion commander, tiga 20,000 dun sa dalawang tauhan ng SAP na nagsuntukan. Bodyguard ng Chinese na nakatira sa Ayala, Alabang. At siguro hindi lamang yung PSPG General Marbil, pati siguro ang SOSYA. Baka pwede yung pag-reportin yung mga may-ari ng mga security guards at gamitin natin sila. Ayan, tanungin natin sila na gawin nating eyes and ears. Dahil meron ng nakikitang external threat ha? At andi dito na sila. Ayan. Nagtatanggol na naman tayo, kaya lang kung tayo niloloko na ha. Abay, dapat huwag tayong tutulog-tulog sa pansitan. Magandang umaga sa mga taga Negros at taga Batangas. Abay, ang Taal Volcano nag-aalburuto rin ha, nagparamdam din ha. Sandali lamang at marami tayong mga issue. Unahin nga natin ito mga misis ha. Naku, Diyos ko, bakit nga ba ganun Administrator Nathaniel Serbando ha? Abay, nakapagtataka mga lolo, mga lola. Ayan, mga lolo at mga lola noong unang panahon, di po ba? Abay, kung may tamaan ng kidlat, parang ilan-ilan lang. Pero ngayon, Diyos ko po, ha? Abay, dalawang magkasunod na araw, 6 kaagad ang tinamaan ng kidlat at namatay. Ano ba, nakasuot ba sila ng damit na pula? Ano ba ang dahilan? Anyway, dahil tag-ulan na po mahibigan, katulad kahapon, malakas din ang pag-ulan kagabi, ha? Dito sa Metro Manila. At may kasampang kulog at kidlat. Alamin natin kay nasa ating linya ang administrator ng Pag-asa, Administrator Nathaniel Serbando. Hingi tayo ng tip, ha?
Bakit ganon, ha? Bakit ang kidlat ngayon ay sobrang nakamamatay, ha? Naalala ko tuloy ang dating Pangulong Mayor Era at saka si SEC Chairman Yasay. Buti hindi tinamaan ng kidlat. Administrator Servando, sir, magandang umaga po sa inyo, Administrator, sir. Magandang umaga po, Mr. Deo, at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong programa. Magandang umaga po. Ay, magandang umaga po, Administrator. Unang-una po, sir, ha? Bakit ganun? Paano ba ipapaliwanag ng Pag-asa yan? Bakit ang kidlat ngayon ay napapadalas ngayon at may tinatama ang mga tao magkasunod? Martes, Miyerkules, dyan sa may Bulacan. Saan nga ba yung isang malo sa Pampanga ba yan? Ayan, bakit ganun, Administrator, sir? Yung mga kulog at kidlat ay very common sa panahong ito na nag-umpisa na ang tagulan. Lalong-lalo na sa hapon or early evening, lalong-lalo na sa umaga, medyo mainit. So, in-expect natin na in the afternoon, talagang common ang tinatawag nating thunderstorms. Ito yung kidlat na may sabay na pagkulog, no? Dulot ito ng namumuong uri ng ulap na tinatawag nating cumulonimbus cloud. Or towering clouds. Madali natin itong ma-identify dahil maliban sa kulog kidlat, sinasabayan ito ng malakas na pagulan at kuminsan malakas na hangin na umaabot ng 1 hanggang 2 oras lamang. Pero Administrator, ang pinagtataka natin, bakit ang daming taong tinatamaan ngayon? 6 na kaagad sa Bulacan at Pampanga. Dati-dati kung meron tamaan ng kidlat, paisa-isa lang. Ayan na. Ano ba ang tinatarget? Ano ba ang delikado pagka kumukulog at kidlat? Kasi yung magpipinsan, nasa ilalim yata ng puno, ha? Ayan, tinamaan pa sila. Ano ba ang delikado? Ano ba ang dapat iwasan pagka kumikidlat, Administrator, sir? Actually, dapat may mga dapat na gagawin para ma-avoid ang patamaan ng kidlat. Unang-una, kapag malakas ang kulog at kidlat, huwag sumilong sa isang puno, lalo na nag-iisang puno, at huwag ito hawakan. Pangalawa, huwag maligo, lalong-lalo na sa maligo sa ulan. Outdoors, outdoor. At kung pwede lamang, pag malakas ang mga pagkulog at kidlat, ay pumasok o sumilong, hindi lamang sa maraming mga puno, kung pwede ay pumasok sa bahay, or kung ikaw ay naglalakad, sumilong. At kung ikaw ay lumabas panandalian sa iyong sasakyan, bumalik ka sa sasakyan. Ito yung mga dapat gagawin kapag may mga malakas na pagkulog at pagkidlat. At kung nasa bahay naman, iwasan yung mga corded appliances, lalong-lalo na yung paggamit ng inyong mga cellular phones, lalong-lalo na naka-charge, if possible, tanggalin yung mga kasangkapan na naka-plug sa sakit, at lumayo sa mga bintana at mga pinto, dahil kapag may kidlat, ito ay nagdadala ng malakas na kuryente, malakas na posibleng kayo ay makuryente. Ano ba ang, ayan, nabanggit mo kanina, iwasan yung puno, lalo na pagka nag-iisa kung nasa labas ka. Naku, lalo sa mga bukirin, Administrator, o kaya mga golf courses, ano po, ha? Abay, bakit iwasan yung sumilong sa puno, Administrator, sir? May magnet ba? Parang may magnet ba ang mga puno at ito ang tinatamaan ng kidlat? Yes, tama po. Hindi lamang puno, mga mataas na mga poste. Possible lumayo doon dahil ito ay nag-attract ng
lightning, ano. Kapag may lightning kasi nagkakaroon ng sudden discharge of electricity, nag-charge kasi sa on the ground is positive, and then on the clouds negative, nagkaroon ng sudden discharge of energy. Kaya yung hindi lamang kidlat, ito ay sinasabayan ng malakas na pagkulog. Kaya iniiwasan, no, yung lumapit sa mga matataas, maging pag taas ng iyong kamay, pag hawak ng payong, possible ay iwasan ito kapag may mga malakas na pagkulog o pagkidlat, lalong-lalo na kung kayo ay nasa open areas. In fact, may mga dapat gawin kung anong position dapat. Kailangang mag-squat ka. At nakataas ang iyong mga paa, no, yung toes, no, yung sa iyong mga paa, para hindi dumalo yung kuryente from the ground papunta sa iyong katawan. Panandalian lamang ito, 1 to 2 hours mostly. Hindi naman tumatagal ang tinatawag naming thunderstorms in the area. Administrator sir, medyo pakiklaro nga ayon. Sabi niyo pagka kumidlat, itaas ang paa. Yung naka-squat balik. Naka-squat. And then yung possible yung toes lang ang sa ground, no. Kung ikaw ay nasa open area na wala kang dapat masilungan na nasa bukid ka, nasa golf course. Yung isolated na isang puno lang, possible yung maraming puno, it's safe. And then of course ang pinaka-safe kung malapit ka sa bahay, pumasok ka na sa bahay. Ayun. Yung mga administrator sir, alam po yung sa mga golf courses may tinatawag silang ini-install na lightning arrester. Nakatulong ba yun? Naka-arrest nga ba ng kidlat yun, yung mga ini-install na lightning arrester? Yes, tama po. Actually, ito yung pamamaraan na maproteksyohan ang hindi lamang yung property, yung bahay, mga facilities, maging para maprotektahan ng mga appliances mo sa bahay. Ang lightning arrester, the word pa lang na lightning arrester, parang inabsorb niya yung lightning. And then grounded kasi ito. So, it serves as insulation na rin para hindi dumaloy ang kuryente sa mga facilities, para maiwasan ang ito ay ma-damage dahil sa lightning strike. Sa mga probinsya, Administrator Sir Bando, sir, alam po ninyo, tama ba na parang tinatarget din ng kidlat yung salamin? Kasi naalala ko nanay ko pagka kumikidlat nun yung aparador namin na may salamin tinatakpan ng kumot at huwag daw magsusot ng damit na pula. Tama po ba yun, Administrator Sir? Ito ba ay naka-attract ng kidlat ang mga yan? Salamin at damit na pula? Yung kulay mukhang walang connection yun to attract lightning, but siguro yung mga bintana, kung glass man ito, sa paligid nito may salamin. Sigurado mga metal. Opo. Na pwedeng mag-attract ng lightning. So para maiwasang mga insidente na mapiktuhan ng lightning, lumayo, no, sa mga pinto at bintana. At sa yung mga palaging very common ang lightning kapag ito ay nasa open areas, medyo yung medyo mataas na lugar, yung mga hills o mountainous areas. So kung pwede lang pag may mga nabubuong matataas na mga clouds at may mga kasabay nito mga pag-ulan, ay possible ay pumasok na o similong sa bahay para iwasan yung mga insidente na ganito. Ng mga kabataan, iwasan talaga yung maligo, no, kapag may mga kulog at kidlat. Yan. At saka yung mga pala, di ba, yung naliligo sa swimming pool pagka kumikidlat na Administrator Sir, delikado rin ba yun? Yes, possible itigil mo ng paliligo, lalong-lalo na kung ito ay nasa labas. Opo.
lalo na kung sa swimming pool na hindi naman indoor, no? Kung pwede iwasan, no? Maligo. Ayan, kasi pag kami naligo swimming pool minsan pinapaahon At kung nasa open field ka, Administrator Servando sir, pwede bang halimbawa nasa golf course ka o kaya nasa bukid ka, kung kumidlat safe ba yung dumapa ka na lang? Kung actually hindi rin advisable na dumapa ka kasi hindi rin safe. Kasi on the ground may electrical charge yan So impossible minimize yung apak mo sa ground, lalo na ng iyong katawan. So isa sa mga dapat din na i-avoid yung ganyan na dumapa. And then ang the best is talagang sa mga golf course kasi may mga maraming puno, no? So medyo safe na magsilong. Iwasan lang yung isolated na puno na yung nag-iisa na nasa mataas na lugar. Yeah, that's correct. Teka muna, nabanggit na rin natin ang golf course, Administrator Nathaniel Servando sir. Bawal din ba humawak kasi yung golf club, yung pamalo ng mga golfers, minsan may bakal yun may steel. Ayan magnet din ba yun ng kidlat? Yes, kagaya ng paggamit ng payong, paggamit mo ng golf na pamalo at pagtaas at sabayan ito ng lightning, talagang malaki ang possibility na it will attract or yung lightning. Kasi naghanap ang lightning ng madaluyan, no, na kuryente, mga mataas na mga puno, mga poste. So kung nag-iisa ka sa labas at gumagamit ng payong or sa golf course, no, kasi it's open, pag strike mo ng pagpalo mo, tataas yung pamalo mo at sabay ng lightning, likely na ito ay maka-attract ng lightning at posibleng matamaan ka. Nako, Mr. Sergio Ortiz Luis, ingat ka sa paggogol po pagka umuulan. Anyway, maraming salamat, Administrator sa inyong mga tip ngayong maraming tinatamaan ng kidlat at namamatay. Thank you, sir, and good morning. Good morning, Mr. Deo. At ang Pag-asa ay nagbibigay ng babala kapag may mga namumuong thunderstorms. Nagbibigay kami ng thunderstorm warning. Kasama na dyan ang mga hazards, no, panganib na dala nito. So, pinapadala namin ito through social media. Ayan, para cellphone. ma-inform yung ating mga kababayan at pinapayuhan kung anong dapat gawin para maiwasan ang trahedya kapag may mga ganitong pangyayari. Ayan, tama po yan, Administrator Sir. Kailangan po natin yan para ma-alert ang ating mga kababayan. Maraming salamat po, thank you, sir. Mr. Deo, sa good morning. ito. Administrator ng Pag-asa, Nathaniel Servando. Ay, Kuyang Gordon Descanso, Abay, Jermel Mabilin, Chris Alaksa, Abay, yung mga taga-Sandigan golfers dyan. Abay, ingat-ingat pagka, huwag daw hahawak ng pamalo pagka kumikidlat, Itapon yung mga beres ninyo dyan, mga honma. At pati payong, delikado pala. Anyway, babalikan po natin lang pang mga reports. Oy, good morning sa mga taga Isabela, Andyan na ba yung the Taiwanese are coming? Kung sa mga poge, the Chinese are coming, Actually, andito na sila. Abay, yung mga Taiwanese naman dyan sa Isabela, abay, mga Taiwanese, pumunta sa Isabela para mag-recruit ng 2,000 mga manggagawa. Wow! Factory workers, saan pa ba, mga scholars, wow! At mga caregivers. Isabela lang ba, Chairman Bebot Bello? Paano naman yung iba, Pero meron daw plano, nationwide daw, Maganda kasi sa Taiwan mataas ang sweldo.
Babalikan natin ang mga reports na yan. Uy, yung mayor, sino daw yung mayor na grabe naman itong mayor na ito, ha? Maliit na bayan pero living in style. Parang si Mayor Alice Guo. Kulang na lang yata kay dito sa mayor na ito ay bumili din ng helicopter. Wow. Pero daig yata si Alice Guo. Walang yata si Alice Guo. Ito may yate pa, ha? May speedboat. Wow. At mga negosyante natakot magtayo dun sa kanyang bayan. Kasi gusto makisosyo tapos puhunan laway. Pwede ba yun? Ay, nako talaga. Ang dami talagang mga magugulang. Babalikan natin lang pang mga issues, mga kuyang mga ateng. At kayo po ba ay nakapag-break na, ha? Nakapag-relax na po ba kayo? Abay, thank God sa Friday. Sabayan natin ang break time ng malamig na RC Cola Mega. Itong RC Mega, may sarap na babalik-balikan kasi affordable pa ito, ha? At 24 pesos lamang ang SRP. At ang damdaming bayan, kasama na ang break time. Sarap yan ng RC Mega. 24 pesos ang SRP. Kaya Mr. Cesar Lee, Mr. Fred Yao, mag-RC Cola Mega na tayo. Sama natin si CJ. Oras Chief Justice Alexander Jesmundo. Alas 8:31. Kadyot lang. Lakay! Anong oras na? Di, alamin natin kay Sister Nicole. Oras, Sister Nicole. Ang oras, Lakay, 8:36 ng umaga. Wow, ang bilis ng oras. Pero sandali lamang at batiin ko lang. Abay, sabi ni Dr. Ferdy Pagdilaw, ha? Birthday pala ni Manong Captain Stanley Pagdilaw. Abay, alam po niyo mahibigyan ni maibida ko lang, Sister Nicole. Alam mo itong si Captain Stanley Pagdilaw, ha? PMA ito isa sa mga isa sa dalawang piloto namin sa Pinili Ilocos Norte na graduate ng ng Philippine Military Academy at naging piloto sila sa Philippine Air Force. Kasama si General Rolly Espejo. Ay, Manong Rolly, ha? Kumusta, Captain Stanley Pagdilaw? Ito yung mga unang mga fighter jets pilot. Yes. Talaga, Lakay? Yes. Nung nag-training itong si Manong Stanley Pagdilaw at saka si General Espejo, ha? Pagka yung may lumilipat ng mababang fighter jets, mga Blue Diamond noong araw, lumilipad dun sa ibabaw ng Pinili, Ilocos Norte. Ay, ang klase, Lakay, practice ba ni Manong Stanley ni Manong Rolly Espejo, kunada? Talagang pinapalipad ng mababa yung mga kanilang fighter jets, ha? Ayan, ewan ko lang kung anong model yung mga member mo ito ng Blue Diamond noong araw, Kaya Mr. President, yan ang kailangan natin. Sikat na sikat ang Blue Diamond nung panahon ng tatay mo, ha? Pillars pala yan, Lakay. Yes, oo. Kaya lang si Manong Stanley pumunta ng Philippine Airlines. Ayan, naging piloto ng PAL. Anyway, Manong Stanley, happy birthday, ha? Hindi ka nagpaparamdam, kumusta ka na, ha? Eto ang magpaparamdam mamaya. Andyan na ba si wala pa si Sherwin? Pero sa mga taga Pasay, lalo sa may Villamor, aba? Naku, nasa Villamor Rotonda, traffic dyan. Walang piniling araw yan, Lakay. Magdagdag ka pa ng traffic dyan, Ninong Sherwin, ha? Ayan, sa may barangay Villamor, Pasay City. Diyan may ginaldo si Sherwin Alfaro mamaya, Sister Nicole. Good morning, Sister Nicole. Good morning, Lakay. Para kang rekta, ha? Oo nga, Lakay. Dilaw na dilaw ka. Lakay, parang nung nakaraan, nagterno nga tayo ng suot. Oo nga. Buti na lang ngayon, hindi. Kaya ingat, Sister Nicole, huwag kang maliligo sa ulan, ha? Ayan, dahil ayan, mga misis, mga lolo, mga lola, yung mga apo natin, ha, sawayin natin. Dahil yung pong mga namatay dyan sa may, saan nga ba yun, ha? Dyan sa Pampanga at Bulacan.
Doon sa Porac, Pampanga, abay ang tinamaan ng kidlat nung sa kasagsagan na ulan nung Martes. Ito ay sina Noel Ocampo, ayan, 57 years old. At ang kanyang misis na si Marina Ocampo, ha? At ang kanilang anak na si Francis, 14 anyos. Diyos ko po mahabagyan ha? Sila po ay tinamaan ng kidlat at sila po ay sinawing palad. Pagkatapos sa Pulilan, Bulacan naman, Governor Daniel Fernando, ha? 3 batang magpipinsan naman. Tinamaan ng kidlat noong Miyerkules at habang sila ay naliligo ba sa ulan? Tama, ayan. Naliligo sa ulan at nasa ilalim ng puno. Ayan, nagtago sila sa ilalim ng puno. Si Rexter, Roxanne Enriquez at April Almoradi nang tamaan sila ng kidlat na sanhin ng kanilang pagkamatay. Grabe, ha? Abay, may dalawang bata na medyo malapit sa puno ang tumalsik, ha? Tinamaan ng kidlat din. Pero sila po ay nabuhay. Ayan, kaya ingat-ingat po tayo pagka umuulan na ganyan, ha? Abay, huwag nating sa bagay, tunog pala ng kulog pagka malakas talaga. Matatakot ka na rin. Nenervousin ka na, ha? Lalo na pagka gumuhit na yung kidlat. Naku, Diyos ko, pumahabag yun, nakatakot, Sister Nicole. Daming bayan. Pero sino magre-report? Si Edniel, ha? Si Edniel daw. Ano ba report ni Edniel? Pulis na miyembro ng SAF nagpositibo sa drug test sibak. Hala? Nako. Ito ba yung tinanggal na doon sa na bodyguard ng Chinese na nakatira sa Ayala, Alabang? Anong kaya nangyari na doon, Lakay? Bago ba ito? Alamin natin kay Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister Nicole, iba pa ito doon sa Moonlight sa Muntinlupa. Sa pwesto ang isang police patrolman matapos magpositibo sa drug test ng Special Action Force. Ayon kay PNP SAF Acting Director Police Brigadier General Mark Tespes, matatanging itong police na ito sa 73 sinalang sa pagsusuri noong nakarang linggo. Pero makaraang mag-positive sa confirmatory test kahapon, agad inalis sa pwesto itong hindi na pinangalan ng parak. Hindi na rin umano nag-contest o nagprotesta. Ginawa ng PNP SAF itong drug test matapos makatanggap ng intel ay isang personnel nito ang bumabatak ng illegal na droga. Sabi ni Tespes, inilagay muna sa holding and accounting unit ng miyembro ng SAF. Masasampahan din ng administratibong kaso. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel. Saan naka-assign ito, Edniel? NCRP o ba siya? Wala nang binanggit, Lakay, pero ito'y miyembro ng software. Wala pang binabanggit na detalye itong si General Tespes. Basta sinabi out of the 93 na sinalang sa drug test, isang patrolman ang sinibak matapos mag-positive hanggang sa confirmatory test kahapon, Lakay. Okay, maraming salamat, Edniel. Balik sa inyo, Lakay at Sister Nicole. Daming bayan. Oy, tinatawagan natin ang Coast Guard o Admiral Balilo, ha? Sino nga bang chief ng commandant ng Coast Guard? Admiral Gaba ba, ha? Ayan, tinanggal na ba yung mga bodyguard doon sa Chinese nationals din, ha? Oo nga, Lakay, na ba nangyari doon sa mga yun? Na hindi lang bodyguards, binigyan pa ng backup na pick up Toyota Hilux, Mr. Cesar Lee, ha? Ayan, lupit. Toyota pick up na may logo pa ng Coast Guard yung gilid, ha? Ayan, okay lang naman na magbigay na ng bodyguard, pero sa mga tama, may mga threat sa buhay. Ayan, hindi na po yung hindi ko sino-sino lang, Lakay. Tama ka, Sister Nicole, ha? Abay, taxpayers money ang sinusweldo natin sa pagkatapos mga Chinese. Okay lang yung Chinese mukhang legitimate. Ayan, kung maayos naman yung kanilang business at hindi po gumagawa ng illegal katulad ng mga operators ng Pogo. Ayan. Kaya lang, Sister Nicole, minsan legal nga, may lisensya, pero illegal naman ang ginagawa. Ayun, yun ang problema, Lakay. May sex trafficking pa. Ayan. May torture chamber pa.
Saan ka nakita ng ganyan? Sabi nga lakay ni Senator Sherwin Gatchalian, kinilabutan ako. Ayan, oo. Sabi niya, kasi malalim na daw pala itong ugat, yung sabi niya nung Pogo. Ay, totoo yan. Ayan, pati pala dun sa Valenzuela, may nakalagay pang yung may flag ng lakay. Chinese, ng China. Ha? Bali lakay, pinasara naman na raw yun Ayan, kaya mga Gatchalian, kinikilabutan na. Damdaming Bayan. May mga dugong Chinese na ang mga ito, ha? Yung mga Gatchalian. Ayan, ayan, good morning po sa ating mga kababayang Chinoy. Ayan, ang inaano po natin ay yung mga taga mainland na gumagawa po ng kalukuhan. Yan po ang ating binabatikos. Damdaming Bayan. Samantala, birthday pala ni Ray Sibayan. Wala bang paalmusal ito? Oo nga, lakay. Nagulat nga ako. Ngayon ko lang nalaman. Happy birthday, lakay Ray Sibayan. Happy birthday, RS. Sana magkaroon ng misteryo at magkaroon kami ng almusal. Himala yun, lakay. Himala ba yun? At pati yung mga taga DWIC nagpapabati rito, ha? Ayan, birthday daw ni Aya Yupanco ng DWIC. Happy birthday po. Sa bagay, dating taga DCR yan si Aya Yupanco. Kasama natin dati yan. At happy birthday din kay Junela Yupanco. Ha? Inaanak ko ba ito? Lakay, di mo rin ba maalala? Sa dami, di ko na matandaan ha? Lakay, bakit di mo na rin maalala? Your Honor. Di ko na maalala, Your Honor ha? Ayan. Anyway, sa dinami-dami, maguhol ka lang pag kami mga nagmamano. Damdaming Bayan. Pero eto maganda, dumako tayo sa Isabela, Sister Nicole. Nako, ayan, si RH25 Grace Sansano, kasama niya. Aba, lakay, umuwi pala si MECO Chairman Bebot Bello. Aba, luwindol lang dun sa China, ay Taiwan nagkaroon lang ng military drill ang People's Liberation Army. Bumalik na ng Pilipinas si Chairman. RH25 Grace Sansano. Miss Grace. Yes, Miss Nicole and Lakay Deo. Ngayon ay binabagtas na namin itong bahagi na pinakasentro nitong Ilagan Isabela, Ilagan City. At dito nga, ang convoy namin nila Secretary Sylvester Bebot Bello ay patungo na sa mismong venue. Kanina, dumaan na muna ako doon. Maaga pa lang, napakarami na ang nag-aantabay dito nga sa isang maituturing pinakamalaking job fair. Nasa 2,000 trabaho sa bansang Taiwan ang naghihintay ngayon para sa alok na ito na sa mga Pinoy ng bansang Taiwan nga. At ito ay sa pangumuno at pangunguna ng Manila Economic and Cultural Office o MECO, Chairman Sylvester Bebot Bello III. Isa sa gawang job fairs at career expo dito nga sa Ilagan ngayong araw. At nasa 12 recruitment agencies naman at universities ang darating mismo sa Ilagan City para sa screen, interview sa mga aplikante para sa mga factory, caregiver at scholarship slots na iaalok ng ito. Kabilang sa mga malalaking kumpanya na kay Deo ay itong iMade Foods at itong SHOT Takers. Ito yung malalaking kumpanya sa bansang Taiwan na magkakandak ng interview at assessment at advance na, mayroon ng true online silang nauna at ngayon nga ay dito ay assess na personally. So sa ngayon ay inaasahang malaking tulong ito sa mga kababayan dito sa Isabela at napag-alaman natin hindi lang pala dito sa Isabela, yung mga nag-apply, may mga true online ay sa iba't ibang panig ay gusto din nilang maka-avail dito. Grace. So, yes, Lakay Deo. Parang doon yung mga hindi taga Isabela, yung mga taga Cagayan, Nueva Ecija, o kaya mga taga Metro Manila, di ba pwede mag-apply? Yes, pwede pala yung kasi mayroon naman sila na through online sumagitan ng yung sa OWA at yung Department of Migrant Workers, DMW. Yes. Dahil partner na ang MECO at ang DMW para sa programang ito, sa project na ito. At ang maganda, Lakay Deo, ito yung umpisa pa lang dito na isinagawa sa Isabela. At plano ito ni Secretary Bebot Bello na
mas palawakin for the entire at sa mga susunod Metro Manila or other regions dito sa ating bansa ay palalawakin. Inuna lang ni Chairman Bebot Bello ang kanyang probinsya. Isabela. Andiyan na ba si Chairman? Kasi nga raw, marami talaga ang mga kababayan natin sa Isabela ang nagnanais na makapaghanap din ng trabaho at ibang pangkabuhayan at masisipag, hindi nakakahiyang ialok ang mga Ilocano, mga Isabelino at masisipag pagdating walang mga Ilocano nagagat masisipag ang mga Ilocano. Naanos apo ayun nagagat nasiglat natarakipay kaya eto pa nakaano kasi kami ngayon kanina ay sama-sama kami pero magkakahiwalay kami ng sasakyan at proceeding na kami mismo doon sa venue. Napakaraming tao. Siguro later mamaya ay babalik ako para sa makapalingan natin mismo. Ang gusto na malaman natin mga kabayan kailan naman mag-open, kailan magre-recruit ang mga Taiwanese companies sa ibang lugar. Yan ang importante dyan para baka sabihin, ay, taga-Isabela lang. Ayan, makababayan na ni Chairman Bello. Ayan, although sabi nga charity begins at home. Sige, babalikan natin yan Grace ha? At malaman natin kung ano yung mga posisyon at saan ang susunod na job fair o recruitment ng mga Taiwanese companies para sa ating mga manggagawa. Okay, lakay, mula dito sa Ilagan City, Isabela. Ito si RH25, Grace Vera Sonsano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Gracia. Muchas gracias, Buenos Dias. Sayang lakay, akala kasama niya si Chairman Tatanong ko sana kung kumusta na kaya sa Taiwan di ba? Nung may mga activity dyan yung China sa paligid. Yung military exercise ko pinapahapyawan sila ng mga fighter jets ng People's Liberation Army ng China. Ayan, babalikan natin yan. Naku, matutuwa si Secretary Benny Laguesman ito, ha? Mababawasan ang mga unemployment lalo't nitong buwan ng Abril kasi lakay dahil daw yun sa El Nino dumami pala ang unemployment nagdagdagan lakay ng 1% from 3.9 to 4% dahil daw sa El Nino lalo na daw lakay dun sa sektor ng agrikultura. Ayan, babalikan natin yan at pakibati rin daw na happy birthday si Brigadier General Red Maranan ang District Director ng Quezon City Police. Birthday po. At binabati ng mga batang San Miguel, ayan, General Charles Kalima, General Frank Astig Mabanag at General Romy Ber and James Brillantes. Ba't di kasama rito si General Rick Marquez at General Alex Capinya, ha? Ayan, at General Manny Kakdak. Daming Oras, Sister Nicole. Ang oras lakay, 8 minuto bago alas 9 ng umaga. So I'd like to know when you got the notion. Said I'd like to know when you got the notion. Rock the boat, don't rock the boat. Don't rock the boat. Ang gagaling talaga ng mga taga-China, lakay. Abay, nagre-recruit na sila ng fighter jet pilots sa western countries. Dahil ang habol daw nila ay skills and expertise. Wow! Lupit, di ba? Para daw palakasin ang kanilang sariling Air Force. Wow! Sabi ng US. Para may pinaghahandaan ang Xi Jinping, Grabe nga, lakay. Baka mamaya maging Adolf Hitler na ito ng Asia, huwag naman. Huwag naman sana. O kaya ay nung World War II, Diyos ko, huwag naman. Bakit ganun, ha? O kailan napalakas yung ekonomiya, pero yung mga ganitong... iba pinalalakas lakay Oo, iba pinalalakas militar. Ha? What is happening to our sa buong mundo world? Lord, ano ba ito, ha? Ano bang sabi ni Nostradamus, ha? Sana wala namang World War III, ha?
Happy birthday muna kay, good morning, Director June Samaniego ng Department of Health. Naku, mukhang malaking role na gagampan nito si Director June Samaniego sa DOH. Ang bagong appoint ng Pangulong Marcos dyan sa DOH. At good morning, Engineer Gaspar Badillo, taga DPWS ba ito si Engineer Kuya Dado? Ha? Happy birthday, very worshipful Major Herculano Juna Mago. Aba, binabati ka ni Kuyang General Andre Dizon. At syempre mga brethren sa TM Calamasonic Lads. Kuyang Rudy Pelayo, happy birthday. Ray Sibayan, Albina Corazon, Iveta Izon. Kuyang Eduardo Interior, ay naragsak ka pa ng kasangay kamsat, ha? Ng Gualberto Agatep Masonic Lodge. Pagbati mula kay Kuyang Doming de Asis at kay Captain Stanley Pagdilaw, happy birthday. Alamin nga natin ang report mula kay Let, ha? Nasaan ang Pangulong Marcos ngayong araw ng Biyernes? Lakay, ang Pangulong BBM